Tama yung sinasabi ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan. Dahil sa, kahit pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated for so many years that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo ko ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa 5 whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang nag-expose is provincial treasurer, provincial yung GSO, yung budget at dalawang chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga 5 taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number 1 ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming, sa labas, ang dami mong kasalanan sa taong bayan. Binigyan din ng whistleblower na si Sandra Cam na linggo-linggo manong nasa New Bilibid Prison. Ang driver at lover manood ni Senadora Leila De Lima na si Ron Palisok Dayan. Ayon kay Cam, mismong ang taon na nasa loob ng Bilibid at nagsabi sa kanyang labas-masok sa Bilibid si Dayan at nakakakubra ito ng nasa 5 milyong piso kada linggo. Sinabi naman ni Cam na hahayaan na lamang niya si Pangulong Rodrigo Duterte ang magsabi kung sino-sino ang naghahati sa pera dahil anya alam ng Pangulo ang buong detalye hinggil dito. Idinagdag pa ni Cam ilan lamang sa pinagkukunan ni Dayan ng drug money di umano ay sina Jaime Sebastian at Peter Co. Bukod dyan, malakas din daw si Sebastian kay De Lima dahil mismo ang naturang drug lord at nagsabi na ninang niya ang senadora. At sinabi rin ni Cam na noong inilipat sa NBI ang mga high-profile inmates hindi kasama si Sebastian sa mga inilipat. Aktual na papel sa drug trade, nakaturo ang pangalan niya sa kamatay niyang si Ronnie Dayan na ayon sa Matrix ay nobyo ni De Lima mula pa noong CHR chairperson siya. Nakaturo rin ng senadora kay General Franklin Bucayo na naging PNP Regional Director ng Ilocos Region sa tulong daw ni De Lima at na-appointing hepe ng Bureau of Corrections bago nag-resign dahil sangkot umano sa droga. Ayon sa Matrix, buwan-buwan nakatatanggap daw si Dayan ng payola mula kay Bucayo na idinadaan sa isang SPO1 Palisok. Nasa ibaba ni De Lima at kapantay ni Bucayo, si Francisco Toti Baraan. Maliban sa pagtawag ng Trusted Undersecretary, hindi rin malinaw sa Matrix ang papel nito sa drug trade. Nasa ilalim ni Baraan ang kapatid niyang si Rafi Baraan, dating Pangasinan Provincial Administrator. Hindi rin malinaw ang kaugnayan niya sa droga pero binanggit na alam at pinagtatakpan daw niya ang mga iligal na aktibidad ni dating Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Kadugtong ni Rafi Baraan ang pangalan ni Espino na ngayon kinatawan ng 5th District ng Pangasinan. Hindi rin malinaw sa Matrix kung paano nasangkot sa droga si Espino, bagamat nakalagay nasangkot siya sa pagmimina at huweteng. Siya raw ang pinakamayamang politiko sa Northern Luzon na may hindi maipaliwanag na yaman. Ang pagiging richest politician ay ayon daw kay board member Raul Sison na nakaturo rin kay Espino. Pero hindi rin nakalagay kung anong kinalaman sa droga. Sa buong Matrix, payo na lang mula kay Bucayo na ibinigay kay Dayan ang posible. Witness has already finished his statement. Mayroon pang mga bank accounts na pinagdeposito ng pera. Alam din daw ni Nooy whistleblower Sandra Cam ang iba pang saksi. Marami nang lulutang pati ang delivery ng pera sa iyong bahay. Wala pang pahayag ng iba pang nasa Matrix maliban kay Sison na tumanggig may kaugnayan siya sa droga at si Espino. I want to assure you people, my whole family and me campaigned for the president. Platform anti-drugs, illegal drugs, and anti-criminal. I will show to you maybe this week the matrix binavalidate ko lang yung matrix ng Muntinlupa connection.
Nandoon si Dilima, actually. Yung sa matrix, so ito, show her, the role there. Sir, what's your role? Tingnan niya sa matrix. Sir, ilan po involved? May matrix yan eh. How many officials are Basta hintayin na lang ninyo ang matrix. Is De Lima the highest ranking official there? Yes, sa gobyerno. Sir, Muntinlupa Network yan, sir, yung dynamics sa loob, no? Sa Bilibid. Alam na namin. Ngayon, alam ko na. Alam na ng lahat. When I go out with the matrix, malaman na ninyo. There is also a governor involved. You know, he's my friend, but I could not believe it. But nandyan siya sa ano, Sir Governor sa revelation. There's a governor and an undersecretary. ng Justice Department. Alam mo, bakit alam mo? Sir, si Baraan ba yan? Yung segment na, sir. Sir, yan ba yung Baraan? Yes. Tinatawag na drug matrix na inilabas ng Pangulong Duterte kaninang madaling araw dito sa Davao City, makikita sa kaliwang itaas na bahagi ng papel ang pangalan ni Senadora Leila de Lima na dating kalihim ng Department of Justice na may control sa Bureau of Corrections. Kapantay ni de Lima sa kanang bahagi si Ronnie Dayan na ayon sa matrix ay nobyo ng senadora mula pa noong nasa Commission on Human Rights pa lamang siya. Kilala umano sa tawag na Boss de Lima ang driver na si Dayan o isa umanong case fixer sa Urbis Tondo, Pangasinan ng mga kilalang politiko. Sa ibaba ni de Lima ang umano'y Trust and Undersecretary niyang si Francisco Toti Baraan. Kapantay ang nagbitiw na Bucor Chief na si General Franklin Bucayo na ayon sa matrix ay unang naupo na direktor ng Police Regional Office 1 sa tulong umano ni de Lima. May araw mula kay Bucayo patungo kay Dayan. Nakakatanggap umano ng buwanang payola si Dayan mula kay Bucayo sa pamamagitan ng isang SPO1 palisok ng PRO1 ng PNP. Sa ilalim ni Yusek Baraan, ang kapatid na si Rafi Baraan na nagsilbing Provincial Administrator ng Pangasinan sa panahon ni dating Governor at ngayon 5th District Congressman Amado Espino. Si Rafi Baraan din umano ang nakakaalam ng mga illegal na aktibidad ni Espino at ginamit ng dating gobernador para pagtakpan ang mga illegal na gawain nito. Mula kay Bucayo, may araw din patungo kay Espino na kapwa parehong retiradong pulis at kapwa humawak ng PRO1 ng PNP. Mula kay Dayan, may araw pababa kay board member Raul Sison. Pero hindi nakadetalye ang partisipasyon ni Sison. Mula kay Sison, may araw patungo muli kay Espino na may kaso raw na plunder at nakapiyansa dahil sa illegal mining case at pagkakasangkot sa black sand mining, quarrying at wetting. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang Pangulo tungkol sa matrix dahil inilabas ito pagkatapos ng kanyang press con. Pero sa press con na inabot ng madaling araw, muling binira ni Pangulong Duterte si de Lima, pati na ang United Nations. Hoy, de Lima, kinig ka. 3 million addicts in this country. Hoy, UN, pagpapabaw, kubuton na yung nang. There are now, even those who surrendered, 600,000. Do you think it's a joke? It's a joke for you to tell me about human rights. Come here and solve the problem yourself. Sabi ni Duterte, maaring hindi na raw makarecover sa susunod na eleksyon ng senadora na una na niyang sinabing sangkot sa illegal na droga sa Bilibid. De Lima, you are finished. Tapos ka na. Sunod eleksyon, na. By the way, you look nice. Fighter talaga. Sa dulo ng press con, tila hindi na napigilan ni Pangulong Duterte ang kanyang emosyon. Don't bother to think. Wala akong panahon mag-answer. Even sa drugs. 3 million destroying my country. Mr. Sino yung yung pangalan ng Amerikano dito salita? Hoy, gago ka. Drug. All the drugs. Drug is destroying my country. Do not with me today. Scrap paper. It belongs to the garbage can. Sa basura lang po ito pwedeng ilagay.
Ganyan tinawag ni Senador Laila de Lima ang inilabas sa drug matrix ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapakita ng di umano'y koneksyon niya at ng ilan niyang dating katrabaho sa iligal na droga sa Bilibid. Natatawa nga raw siya sa itsura ng matrix na anyay hindi mukhang profesional at kapani-paniwala. Tingnan na lang po ninyo ang matrix na ginawa nila na miski 12 taong gulang na bata ay kayang i-drawing. Grabe talaga sila kung mag-imbento ng kwento. Sobrang katawa-tawa ito. This whole madness is almost laughable.